Binalikan ko nga pala ngayong araw itong spot kung saan ako nakajakpat nung ako ay namana ng isda. At dito nga sa aking pamamana ng isda ngayong araw, isdang masarap pang pulutan ang mga nagpakita. Mga idol, kumusta? Good morning, magandang araw. Same spot, dito na naman tayo mga idol. Dito na naman tayo mamamana ng isda. Dito lang tayo sa malapit. Kalmada na naman mga idol. Kaya ngayon lang ulit tayo nakapunta. Yan, sisid na tayo. Solo fishing lang tayo ngayon mga idol. Tara, simulan natin. Sisid na tayo. Pagkababa ko pa nga lang dito sa aking bangka, nag-sign of the cross muna nga ako para dagdag lakas loob sa aking paninisi. At dito nga mga kabuli, pagkapunta ko nga dito sa part na medyo malalim ay nakakita na nga ako dito ng isda. Nakapag-warm up na rin naman ako kanina dahil doon naman ako galing sa mababaw. Mahirap nga kasing diretso nga agad dito sa malalim kapag namamana ng isda dahil kapag sumisid masakit sa tinga. Agad na nga rin pala ako ditong napasisid nang makita ko ang nagbigay na ng sinyalis yung isda na ako ay sisisid. Dahan-dahan ko nga lang pala itong linapitan para hindi nga siya umalis sa kanyang pwesto. At nang malapitan ko nga itong isda, agad ko na nga rin itong binikasan ng pana. Tinamaan nga itong isda sa kanyang tagiliran, kaya naman agad ko nga rin itong dinakma, baka biglang magpumiglas makawala. Unang isda nga natin ngayong araw ay itong tutukrong kulay pula na napakasarap ngang sabawan. At dito nga mga kabuli, may pinana nga na naman pala ako ditong isda, pero hindi ko nga lang agad na i-play itong aking camera. Kaya naman dito nga sa pagdakma ko na nga lang ng isda, nakuhanan ko ng video. Pangalawang huling isda nga pala natin ito ngayong araw, isdang malaking mulmulloong na napakasarap pang ihaw. Sana madagdagan pa itong mahuli kong isdang mulmulloong para madagdagan pa ang pang ihaw, mayroong pang sambong sa alukon. Dito nga kasi sa amin sa bayan ng Bulinaw, Pangasinan, itong isdang mulmul ang isa sa pinakamasarap pang sahog sa gulay. Agad nga na naman pala ako ditong napasisid dahil nakakita nga ako dito ng isdang sangitan. Dapat mabilis ka nga ditong sumisid sa ilalim ng dagat at mabilis din ang pagkalabit ng pana kapag ganitong isda ang iyong papanain. Napakabilis nga lang din kasi umalis nito sa kanyang pwesto kung saan nga siya nagtago. Kaya naman siguro sangitan lawin ang tawag nila dito sa amin sa isdang ito. Dahil kapag hindi mo nga agad ito pinana ay napakabilis nga nitong mawala. At dito nga ay may nakita nga na naman akong puntiryang isda, kaya naman agad na naman akong napasisid. At pagkapana ko nga dito sa isda, may biglang nasasnat lumangoy, ibig sabihin na dulingan ko yung isda. Por Diyos. At may nakita nga na naman pala ako ditong isdang mulmul na magaling din magtago dahil dito nga siya nagtago sa napakakapal na damo. Sa kapal nga nitong damo, aragan na kanyang pinagtaguan ay halos hindi ko nga siya makita. Kaya naman ang ginawa ko nga dito, inantay ko na lamang na iangat niya yung kanyang ulo. Kaya naman nang inangat na nga dito ng isda yung kanyang ulo, agad ko na nga rin itong pinana, pero hindi ulo ang tama. Nang tinamaan ko nga yung isda, agad ko na nga rin ditong inangat yung aking ulo sa itaas dahil paubos na yung aking hangin. At nang nakaipon nga na naman ako dito ng sapat na hangin, ay agad nga na naman ako ditong napasisid dahil meron nga na naman akong nakitang isda. Kung akala ko nga maliit nga lamang itong isda at pagkadakma ko nga dito ay halos hindi ko nga ito matanggal. Maliliit nga lang kasi ang mga ulo ng ganitong klaseng isdang mulmul, pero napakalalaki nga na ang kanilang katawan. Kaya naman kapag ikinilo nga ang ganitong klaseng mulmul, nasa 5 piraso kumilo. Nakakita nga rin pala ako dito ng isdang palangoy-langoy, parang naligaw na isdang sungayan. Siguro hindi gumana yung GPS nitong isda, kaya naman dito nga siya napunta. Madalang nga lang kasi ako nakakakita ng ganitong klaseng isda dito sa spot na aking pinamamanaan. Good size na rin naman ang sukat nitong isda para pang ihaw, kaya naman agad ko na nga rin itong pinana. Ganitong isda nga ang isa sa pinakamahal na isda dito sa amin dahil sa napakahirap nga din nitong kunin. Bukod sa napakahirap nga nitong kunin, ay napakasarap pa nga nito kapag inihaw, lalo na kapag pinangpulutan. Ande katamo mga yabnin abaw ning kainuman nuwan te apulutan ta sigurado kasay nan kwentuhan ta nakapokus saray na sa pulutan. May napana nga na naman pala ako ditong isdang mulmul na dagdagan na naman yung pang-ihaw na pangsambong sa gulay na binili ko kay Eric, yung alukon. At dito nga mga kabulay, may nakita nga na naman ako ditong isdang mulmul. Parang ambushi style nga na naman yung ginawa ko dito dahil inantay ko nga lang ditong lumabas yung ulo ng isda sa napakakapal na aragan. At nang nakita ko nga ditong umangat nga ng kaunti yung mulmul, agad ko nga ditong binikasan ng pana. At pagkapana ko nga dito, tinamaan nga itong isda sa medyo malambot na parte, mabuti na nga lang agad ko nga rin itong nadakma kaya hindi nakawala. At may nakita nga rin pala ako ditong isdang barangan buri, kaya naman agad nga rin ako ditong napasisid nang makita ko na nga itong sumiksik. Mabuti na nga lang hindi ito sumiksik sa malalim na butas, kaya naman nakikita ko nga ito. At nang makuha ko na nga rin dito yung distansya para panain yung isda, ay agad ko na nga rin itong pinana. Ganito ang klase ng isdang barangan ay talaga namang napakasarap sa sabawan. Kadalasan nga kasi ay meron nga itong mga bugi sa tiyan na dagdag nagpapasarap sa sabaw. At may nakita nga na naman pala ako ditong isdang sangitan na mas malaki pa nga doon sa una kong napana. Pinagtiyagaan ko nga itong habulin hanggang sa ito nga ay pumunta sa malalim na part ng dagat para magtago. At pagkapana ko nga dito, halos kamuntik pa nga itong makawala dahil ito nga ay nagpupumiglas. Mabuti na nga lang meron pa nga akong naka-reserve na hangin, kaya naman may pagkakataon pa nga akong dakmain yung isda. At nang madakma ko na nga rin itong isda, agad na nga rin akong umangat pa itaas dahil paubos na nga rin yung inireserve kong hangin. Sa pamamana nga pala ng ganitong klaseng isda, kailangan talaga ng tiyaga para makuha mo tong isda. Hindi nga kasi agad nagtatago sa mga damo ang ganitong klaseng isda kapag ikaw ay kanilang nakita. Hindi gaya ng sa mga isdang mulmul na kapag ikaw ay kanilang nakita, agad na silang nagtatago. Kailangan mo talaga itong sundan hanggang sa ito nga ay pumunta sa malalim na part ng dagat. Kapag sa isang dip pa hanggang sa dalawang dip pa
pa ng lalim ng dagat mo nga kasi nakita itong mga isdang sangitan na hindi nga sila tumitigil kalalangoy para magtago. Tiyaga lang din talaga ang puhunan sa pamamana ng isda. Dahil sabi nga ng mga ibang espero, tiyaga din talaga para may maiuwing isda. At may pinana nga na naman pala ako ditong isdang mulmul at ito nga ang huling nahuli kong isda. Maraming salamat nga ulit mga kabuli dahil sinubaybayan nyo nga na naman itong aking fishing adventure hanggang dito sa dulo. At sana naman mga kabuli kung nagustuhan nyo nga na naman itong aking fishing adventure, sana naman wag nyong kalimutang i-like at i-share. Uwi na tayo. Makulimlim ng kalangitan. Oh, biglang kumulimlim. Uwi na tayo. Sapat na rin pang ulam yung ating nahuli. Ano natin ngayong araw? Ito yung malaking sangitan na napahan natin, oh. Meron pang sungayan grill. Yun, oh. May pang ulam. Yun. Alright. Uwi na tayo mga idol. Maraming salamat ulit sa inyong pagsubaybay.